Binasa pa siya talaga in actual. Gumawa ko ng mga video in actual. Para sa mga diskumpiyado, para sa atin, talagang makikita nila na hindi nag-i-scam tayo. Oh, hello po, welcome sa ating panibagong video naman. So gagawin natin, ako lang pala, so manonood lang pala kayo. So ang gagawin ko is hanap ako ng signage marker na araw lang din, na ganun sa mga unang upload natin dito sa channel natin. Ganun lang din ang gagawin natin. Hanap tayo paano yung mga counter sign na kaharap sa araw. So yun ang gagawin natin. At saka wala pa kasi kaming trabaho, temporary pa kasi halos araw-araw umuulan. Kagaya ngayon, time naman ngayon ang panahon. So andito lang yung marker araw na nakita niyo nung unang mga videos, nung unang upload natin. Ito yung dagdag tips ko sa inyo para hindi kayo malito. Once if arrow, tapos mayroon kayong makita na dot sa unahan, tapos in actual mayroon din, halimbawa nicho o rectangle yung forma sa harap ng arrow, at saka in actual is triangle marker ang bato din, or bato siya, heart nga marker, tapos may nakaguhit o nakasulat na marker na rectangle, ibig sabihin is mapa in actual area. Hindi po siya pwedeng deposit kasi hindi siya missing, maliban na lang sa harap ng arrow is missing, so pwede siyang deposit na direkta. So ganyan. Punta tayo dito sa tabing ilog, dyan tayo maghanap ng mga signage marker. At saka bago tayo pumunta, itong tinatayuan o nilalakaran natin galing doon sa top, ito yung matandang kalsada. Tapos yung daan na yan tuwid, may bago lang yung bahay na yan sa pinsan ako, sa tiya ko. So ito yung kalsada na tuwid papunta doon sa unahan. So punta tayo doon. Landmark marker yung mountain. So continue tayo. Mayroon na tayo oras natin ngayon is alas 10 ng umaga. So tama-tama yung init, sarap. So hanap tayo ng segundang marker araw. Ang counter sign kasi nakadrop ito, yun naman pong sa mga baguhan lang talaga o sa mga ibang paraan sa pag-treasure, ibang paraan nila sa pag-reading. So dito talaga maghukay nila kasi nakadrop yung posisyon. Pero yung hinahanap ko dito is counter sign. So punta natin doon lang, straight sa tabing ilog ang counter sign niya, nakadrop. Counter sign, punta tayo sa tabing ilog. Hanap tayo ng mga marker bato dito. Yun lang siya, ito lang yung straight niya dito. Ilong karap niya. Ito nabasa na natin to nung una sa mga videos. Ayun lang yung bato. Dito naka point of drop. So mayroon siyang para siyang nature na lang.
Nature na yung tipak niya. Hindi natin ma-adapt, tapos mayroon pa na andito pa sa tubig. Ito para siyang kwan, para kagaya nito, normal lang oh, nature na. Ayan, nature. Kagaya iba dito na halos pareho ang distances niya, mahaba lang dito. So pwede natin tong basahin kung legit ba to, kasi kung dito natin babasahin, pointer doon, wala namang dots, wala siyang dot na gaya nito, wala din. Tapos mayroon nakaharang, ibig sabihin is stop direction, change out, ibig sabihin. So dito tayo papunta. So tuwid siya, kailangan i-compare area din ang mapa. Pero kung gusto mo siyang malaman kung ano talaga to, so kailangan na sundan mo yung arrow kung saan nakaharap. Kung mayroong dots dito, di pwedeng dito ka papunta. Mali. Mali ang paraan na yan. Kung may dots dito, talagang sa harap ng arrow, talagang dito ka pupunta. Kasi malalaman mo kung ano yung nakamarker dito. Kasi positive o possible na mapa ang pinapakita niya dito. Kasi kung dito ka, wala ka nang makikita na dots o malalaman mo na ano lang. Kasi missing in actual. Di mo din siya matatawag na sa sinabi ko sa unang video na pag missing is deposit na. Hindi pwede. Maliban na lang kung kagaya nito, sa haba niya, mayroong dots na forming. Kagaya nito, forming na rectangle din. So halos 1 inches ang ano niya, 1 inches ang taas, haba, at saka 1 kamay. Dito ang lapad. So tingnan nyo yung tulis ng mayroon pang naka silsil. Tapos kung titignan mo, rectangle, di siya perfect na rectangle, pero parang 1 kamay natin sa daliri. Ito yung forma niya. Kita ba? Ayan o. So para din siyang rectangle marker o nicho. O dito na din. Sa araw na to, so depende kung saan ito nakaharap. East, north, east, west, south ba? At saka 1 kamay, 1 daliri, may dots. Ibig sabihin kung anong harap niya dito, tignan natin mamaya kung positive ba to, mayroon bang marker dyan. Kasi malaki dito in dots actual, baka pabaliktad naman din. Kagaya sa mga sinasabi ko, may dots na malaki, ibig sabihin in actual is maliit. Pero kung araw naman sa harap niya, ang dots niya napakaliit, in actual napakalaking marker yan. Binabaliktad nila para hindi talaga madaling makatch up, hindi madaling mabasa ng iba. Kasi maraming mga decoder kagaya ngayon. So isa lang tayo sa libo-libong mga decoder dito sa Pilipinas, sa buong mundo, di ba? So ayan. So para sa paraan natin, pwede ko siyang i-compare ito in ilog, river. So naka-align yung river. Yung alignment niya sa river, yun no. Dito naka-curve na. Yung alignment doon, tulay na yon. So pwede siya, kaharap niya yung ilog. At pwede siya nating road, matatawag natin na road in arrow. So compare natin sa actual para madali lang natin basahin. At saka ito may silsil dito. So pwede siya natin matatawag na, kasi nasa rolling area o rolling marker, naka-rolling ang posisyon sa bato. Dito siya ginuhit o sinilsil. So pwede siyang road. Matatawag din natin tong kalsada, road in actual area. So tryan natin lagyan ng compass kung anong harap niya dito.
So in compass, tingnan natin. In compass, nag-point siya sa southeast 150 degree. Ayun siya, 150 degree. At ito yung kaharap niya, 150 degree. So target natin dyan, harap tayo sa southeast 150 degree. Tapos kunan natin to na measure ang itong marker na to, kung saan siya nakaharap, kung pareho lang ba sa unang marker na nabasa natin, inaaro. Tingnan natin kung accurate ba, kasi ito yung countersign na hinanap natin na natuturo doon sa nicho o rectangle marker, o para siyang pansyon na dito nakaharap. Dito din S 110 degree. Ayun, yung gilid, yung may linya, S 110 degree. Kung sobra natin lapit ang kompas, sigurado na mamamagnet yung kompas natin, ilapit natin yung gadget natin. Ayan, 110 degree. Ayan siya, lampas siya, halos 110 degree. Okay. So try natin target. S 150 degree, try natin target. Kung mayroon bang nicho sa harap na yan. So kaya actual ko siya dinidemo, para sigurado na hindi niyo masasabi sa akin na gawa-gawa lang ang pagbasa ko. Ina-actual ko talaga, para hindi matatawag na partial reading, decoding. So S 150 degree yung tinatansya natin. At saka kung tutusin, kaya ko ina-actual, at saka madamo pa nga yung area, para talaga na masasabi nyo na confirm yung basa natin. Ayan yung 150 degree in compass. Kaya nga matagal tayo transit para sigurado na So yung harap niya 150 degree ito. So try natin lakaran kung ano yung makikita natin dyan. So mahaba ang arrow, so possible malapit lang to. Kung tutusin, makompare mo in compass, halos isang compass. Yan ang paraan nila sa paggawa ng arrow. Gaya nito, isang compass, yung dulo niya pinutol. Dito tayo i-measure natin. Saka ito yung dulo ng compass dito. Ito. At saka yan di ba? Kahati. Yung compass na yan, at saka dito sa dulo ng arrow, at saka dito, tingnan nyo, hating-hati nila di ba? So accurate talaga yung compass. Ayun yung curve nga okay, nakikita niyo yung curve dito, yung arrow. Ayun So kahit na maliit na paraan is pinapakita ko talaga sa inyo para in-actual. Ayun di ba? So ibig sabihin, isang compass 3,000 kasi ito, pwede siyang convert natin in tawag nito 30 meters plus 250 plus 15 45 tawag natin na 45 dahil nagpoint ito sa southeast. So pwede siya sa 45, ang harap ng 45 nga west na sinasabi nating meters, pwede siyang maging 16 meters directional east, kasi dahil dito sa compass, pwede siyang maging yung 48 meters o 30 meters, pwede natin mahambing in 16 meters. Ganoon siya. So ito lang yung harap niya.
So lakarin natin. So okay na kung mahaba yung video natin. Pronti is mayroon tayong continue na ibagi kong video sa una na to na upload natin. So, ito lang yung kaharap niya. May mga bato, pero galing doon sa bato na yon pang 10 metro. Ayun lang bato, alas dito 10 metro. So mayroon siyang rectangle o triangle marker. So ang hinahanap natin is rectangle stone. So error, di pwede. Yung straight lang niya, ayun, di din siya pwede kasi napaka haba niya. So rectangle na form siya. Tingnan natin kung accurate ba to. So di siya rectangle na forma o nicho kasi malaki din sa dots. Pero may curve siya, oh, yung bato may curve. So di siya patas. Doon sa actual is patas. Sulitin ko, ayun lang yung bato. Galing dito. So ano na siya, andito na tayo sa 12 to 13 meters. Ayun lang yung bato. Tapos mayroong counter sign na marker, oh, para siyang bitak lang, pero naka point of down na may dots. Kaya ang harap niya dito kasi naka down, ito lang. So pwede ito siya, pwede. Pero hanap pa tayo ng mas solid. So wala nang bato sa harap niya. Wala na. At saka kung dito tayo babalik, ito lang yung rectangle. So pwede natin siyang ma-adapto. Saka mayroon siyang curve o linya. Pwede natin itong ma-adapt siya. Ang kaso lang, yung marker kanina is nag-point siya sa east 110 degree. So ito ngayon, itong bato na to, maliit siya, pero para siyang pansyon ng bata. Kung titignan mo, nag-point siya sa south to north, pointer direction. Pero sa arrow na sinasabi natin kanina in actual, na baka arrow lang din. So pwede to, try natin to kung nag-point ba siya sa 110 degree or legit ba tong para siyang nag-curve dito o di siya klarong arrow. Kung alignment siya sa east, so positive, ito na yung nicho na sinasabi natin. Kasi kung hindi ba siya, ang posisyon niya, ang haba niya point in east 110 degree, so pwedeng arrow. So ayun siya, oh. Ayun ang compass. Ayan. So 100 point east. Ayun, oh, east and west pointer. Dito west east pointer. So ibig sabihin legit ang marker na to. Ito na yung hinahanap natin. Kasi 110 degree. Dito natin i-base sa kabilang isa kasi dalawa to. Kung nag-inform ba to ng 110 degree, try natin lagyan ng compass. Ayan siya. Ito yung nag point in 110 degree, mga katsugay. Ayan.
So yung isa dito is align to east. Itong isa nito is align to east. Dito din, ito yung tama, 110 degree. Ayan o, makikita niyo yung compass, 110 degree. Grabe. So legit siya. At saka kung anong haba ng arrow dito, ito ito yung arrow, di ba? Yung mahaba. Ayan. Tapos yung isa short, hindi siya pantay dito at saka dito. Ayan o. So tugmang-tugma sa unang arrow na nakita natin. So parehong-pareho, di ba? Parehong-pareho. Ayan o. Grabe, napaka parehong-pareho. Kung i-matter mo siya doon, i-compare natin. So east pointer at saka 110 degree east. Grabe, napaka pareho. So napaka parehong pareho, di ba? So balikan natin. Bago natin balikan, so target natin sa pinapakita in arrow. Point of east, west. Dito tayo sa east, point niya yung west. So pasensya na dito kasi wala tayong cameraman. Ayun o. Tinatansya niya yung old road doon. So doon tayo pinapabalik niya sa actual area. Ayun lang yung unang video natin. Oo, nakita niyo dito. Yun lang nicho. So tinatarget niya yung nicho o rectangle marker o pansyon. Saka pinabalik niya tayo doon sa old road na tuwid. So ibig sabihin, itong marker na to, old road, river. So ganun siya. So kaya short lang o hindi siya mahaba ang pagkaguhit nito dahil sa kung habain na hindi na mako-confirm kasi ang harap lang ng kalsaan ng road dito in river. So balikan natin. Napaka pareho lang, napaka legit. Kaya nga ina-actual ko talaga basahin para sa mga interesado o mga di pa kampante talaga, malimitan, hindi ko siya dinidemo. So ayun o, pareho lang o, yung haba niya at saka dito, di ba? Napaka pareho lang, ganun lang o. Isang kompas, dalawang kompas at isa kalahati, isang kompas at kalahati ang nakalagay dito kalahating kompas lang ang mini-measure dito. Grabe. So tamang-tama yung basa o reading natin. Old road ang pinapakita dito. Old road. Galing sa tuktok tap. So ito yung possible yung dinadaanan natin. Wala namang ibang old road dito. Diyan lang. Grabe. Parehong pareho, tugmang-tugma. So forming of triangle, yun lang, doon lang tayo kanina oh, pinasa niya tayo dito sa drop ng parang nicho na forma. Dito niya tinatarget. So ito ngayong bato, formatahan nga natin para di niyo masabi na ano, parang ini-scam ko kayo. So punta natin. So medyo tayo lihis ng kaunti. Straight na to kasi Makati tong kahoy na to. So ayun yung drop niya diba? Kung basa ka lang ng basa pero hindi lang man pareho, hindi tugma, so mahirapan ka talaga. Pero ihahatid ka talaga niya sa saktong travel niya. So yun, di ba?
So ayun lang yung maliit na nicho kayo na may dalawang aro na kagaya doon. Oh. Ayun lang yung aro, yung bato. So ayun lang mga ka-true guide, maraming salamat. Maraming salamat at sinamahan niyo ako hanggang sa dulo sa video na to. Maraming salamat po. So sunod na tayo na video na to, sa shoutout tayo. Grabe. Napaka legit, kaya nga binasa ko siya talaga in actual. Gumawa ako ng mga video in actual para sa mga diskumpiyado, para sa atin. Talagang makikita nila na hindi nag-i-scam tayo. So sa mga naghahanap ng nakuha natin, so pasensya na, wala tayong maipakita dahil baka nanonood lang yung kapitbahay natin o baka yung best friend natin, tapos yun pala inaabangan na lang pala tayo dahil sa kung ano, kahit na wala tayong nakuha, di ba? So sa mga sumusunod lang dito sa video natin, nag-subscribe sa channel natin, lang sila yung nakakaalam kung ano talaga yung may ipakita tayong background sa video. So sapat na o tama na yung mga video na ipakita ko sa inyo na confirm natin, nabasa in actual, na kitang kita nyo naman na hindi edited, kahit na yung Tagalog natin is pamali-mali, mayroong mabilis na pagtagalog, mabilis na salita, mayroon din namang para siyang slow mo na pagkasalita dahil sa mayroong mga salita tayo na paiba-iba kasi mahirap tayong magtagalog pag ganyan. So ayun siya, sana na-enjoy po kayo sa videos natin, sa nakita ninyo, at maraming salamat at good day. See you sa susunod na video kasi di pa tayo dito nagtatapos. Maraming salamat po. Isa lang ang makapangyarihan, doon ang itaas. So kailangan na siguraduhin natin na mapalapit tayo sa kanya para siya nagsisilbing dito sa atin. Yun lang po.